The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa lahat ng kasama natin sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga disciples, lahat ng mga cell group members natin, lahat ng mga first-timer ngayon, at lahat ng mga invites natin ay welcome po sa ating morning simbahay. At good morning po sa inyong lahat, and welcome din po sa lahat ng mga nanay, mga tatay na nasa kanila mga tahanan but preparing to worship the Lord even in online platform. Welcome po sa atin, lahat ng nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa lahat nating mga kapatiran na nasa labas ng bansang Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng bansa, ay atin pong wini-welcome mga leaders natin dyan, mga disciples, ang ating mga cell group members, ay welcome po. At sa oras na ito, isang opportunity or pribilehiyo na tayo ay makapaglaan ng ating oras na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan even in online platform. So simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Salamat po o Diyos sa pribilehiyong ito na kahit saang lugar man kami ay aming naunawaan na You are not limited, God. Hindi ka nako-confine sa four walls. And still, even in online platform, nagagamit namin ang technology to reach out many people and to worship You in spirit and in truth. And I pray, minister to all of us today, O God. Kahit sa labas ng bansang Pilipinas, mga Filipino workers, at the same time sa mga provinces, thank You so much for this opportunity that we can worship You in spirit and truth. We can listen the Word of God, and we can worship You, O Lord, even in online platform. I pray, minister to all Your people and open our hearts, our mind as we worship You, O God, as we listen to Your word. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, patuloy Mo kaming dalhin sa nais Mo, sa kalooban Mo, sa aming pamumuhay bilang mga tinawag Mo. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Namnamin po natin ang mensahe ng awiting ito. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team.
Salamat sa mensahe ng awiting ito na ating narinig at atin pong pinasalamatan ang CGS Philippines Worship Team at ang ating mga puso patuloy po nating ituon sa ating Diyos na buhay ang ating mga ballpen, notebook po natin at higit sa lahat ang ating mga Bible. Dahil napakahalaga po nito ng ating pag-usapan sa umagang ito. Now, ang ating pag-usapan makikita sa John chapter 1 verses 4 and 5 and John chapter 3 verse 36. Sabi sa John chapter 1 verse 4 and 5, "In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Then in John 3:36, ito naman po ang sinasabi sa John chapter 3 verse 36. "He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him." Napakasulido ng mensaheng ito sa John 1 verses 4 and 5 and John 3:36. Sabi sa John 1, 4 and 5, sa Kanya may buhay. Ibig sabihin, nanggaling sa Kanya yung buhay natin. Pagdating sa John 3:36, "He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life." Kung ating i-review mga kapatid, siya rin ang nagsabi, "I am the way, the truth, and the life" in John 14 verse 6. Walang iba kundi si Jesus Christ. That is why ang ating pag-usapan ngayon, the blessing of having Jesus. Ang pagpapala sa pagkakaroon ng Jesus Christ sa buhay po natin. It's a blessing na meron tayong Kristo na nakilala. Now, bakit natin siyang pag-usapan? Kasi ganito yan. Alam nating lahat kung bakit dumating dito si Jesus Christ sa mundo. Wala siyang ibang objective. Ang Diyos nagkatawang tao at ang pangalan niya si Jesus Christ. Jesus came to save us from our sins. So very basic yan. Kaya siya dumating para linisin tayo, iligtas tayo sa ating mga kasalanan, to rescue us from the bondage of sin, from deception of the enemy. So may purpose ang pagparito ng ating Panginoon. Kasi lahat tayo, alipin tayo ng kasalanan, napapatakbo tayo ng pagiging alipin ng kadiliman, tayo ay namumuhay sa sumpa, tayo po ay nasa pandaraya ng kaaway. So, ibig sabihin, ang buhay natin sinira ng kaaway, ng kadiliman. Kaya nga dumating si Jesus Christ, siya ang rescuer natin, siya ang ating Savior, siya ang ating Lord, siya ang ating healer, siya ang nagbibigay sa atin ng salvation. So, ibig sabihin, siya ang makapagbigay ng kabuuang kailangan ng tao. That is why having Christ is a blessing. Kung sinasabi mo na kayo mag-asawa nagkaroon ng anak, blessing yon. Mas matinding meron kang Kristo, blessing yon. Pag sinasabi mong jobless ka, nagkaroon ka ng trabaho, blessing yon. Mas matindi ang blessing na may relasyon ka kay Jesus Christ. Pag sinasabi mong gumaling ka sa sakit, blessing yon. Mas lalo kang pinagpapala dahil si Kristo ang nagpagaling sa iyo. So everything, masasabi natin mga kapatid, balik tayo as our reminder sa ating paglilingkod kay Lord, reminder sa ating lahat, si Kristo ay pagpapala sa buhay po natin. Kaya bakit siya pagpapala? Dahil kay Jesus Christ, through His blood, through the cross, His death and resurrection, blessing sa ating lahat yon. Ibig sabihin, ang dugo ni Kristo ang siyang pumawi sa ating mga kasalanan. At ang cross na yan, makikita natin pag may cross, may nagsuffer para sa atin, para tayo ay lumaya sa sumpa. So, yan ay mga mensahe na pagpapala sa atin, na may namatay para sa ating kasalanan at merong nabuhay upang meron tayong pag-asa. Nagpapatunay ng ating sinasamba ay Diyos na buhay dahil resurrected from the dead si Jesus Christ. Kaya ang ating pag-usapan, mga kapatid, Jesus is a blessing to all of us.
doon sa may relasyon lamang kay Kristo Jesus. So the blessing of having Jesus, that is our theme for today. Why? Bakit siya blessing? Number one, naranasan natin to. You have a changed life. Binago ang buhay po natin. Ibig sabihin, ang buhay natin alipin ng sumpa, alipin ng kasalanan. Nung hindi pa tayo binago, hindi yon real life. Ang real life, you are changed by God. Ang totoong buhay, naranasan mo yung transformation sa buhay mo. And only God can do that. At mahalaga mga kapatid, na mabago buhay natin, kasi kung hindi mabago ang buhay natin, that is not life. Ang totoong life, may pagbabago buhay po natin. And that is a real life. Ibig sabihin, sinira tayo, winasak tayo, inalipin po tayo ng kaaway. But through the Lord Jesus Christ, palagi nating naririnig yan sa mga mentor natin, we are restored. Na-restore po tayo. We are redeemed. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. And we are renewed. Blessing sa ating lahat yon. Lahat ng nawala sa atin, binalik. Lahat ng kawala tayong pag-asa sa ating kasalanan, hindi natin kayang linisin kasalanan natin, ni-redeem po tayo. Binago po tayo. Ang napaka-powerful ng 1 John chapter 1 verse 7. Tingnan po natin ang sinabi sa 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light, as He Himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of His Son cleanses us from all sin. Only the blood of Jesus can cleanse us from our all sins. Ibig sabihin, anong kasalanang meron ka, si Jesus lang ang makapaglilinis ng kasalanan natin. Hindi yung barkada mo, hindi yung kaibigan mo, hindi ang sino mang mayamang mga tao. At ang makagagawa lamang nito mga kapatid, si Jesus Christ. And that is a blessing to all of us. Imagine that, isang pagpapala na ang kasalanan mong nakatago na yan, o kasalanang nalalantad, nilinis siya ng dugo ni Jesus. So, ibig sabihin, kapag naranasan natin to mga kapatid, ikaw at ako na binago ng Diyos, it's a blessing to all of us. So, ang pagbabago ng buhay ay pagpapala sa atin yon, mga kapatid. Isang testimony nung Friday sa ating morning prayer, first Friday of the month ng August. Isang testimony na ating narinig, powerful testimony, sabi niyang, na isang kapatid natin na nasa ibang bansa, sabi niya, pumasok siya sa isang investment. Na pumasok siya sa isang investment, hindi nag-succeed. Nakautang siya ng milyones. Hindi thousand na, millions ang utang niya. Nabaon siya sa utang. Pangalawa, ang problema niya pa, nalaman ng asawa, i-divorce na siya. So domino effect. Nabaong ka sa utang, hindi ka nakabayad, di-divorce ka ng asawa mo, di-demanda ka pa ng mga nautangan mo. So makikita natin, yun ang ruined life, yung buhay na sinisira ng mundo. Pero may mga masipag na nag-abot sa kanya through online platform. Mga leader na matatapang, na mag-reach out. That is why winning soul is very important. Sa testimony niya, sabi niya, hindi na siya dinimanda sa kanyang utang. At hindi na sila magdi-divorce ng asawa niya. That is the miracle of God. Because ang taong ito, nagpakababa, sinuko ang buhay kay Jesus Christ, nagkaroon siya ng changed life. So, ibig sabihin, isa lamang yan sa mga hundreds or thousands of people na nabago ang buhay sa ganyang testimony. Mga muntik na maghiwalay, muntik na makulong sa pagkakautang, muntik ng mamatay dahil sa malubhang sakit, gumaling, muntik na masira ang relasyon, but only the Lord Jesus Christ is the answer. Nalulong sa sugal, napalaya at naging faithful na kay Lord. Marami ang na-rescue, maraming hinango.
And that is the power of the name of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, ang blessing sa atin, yung nawala sa iyo, binabalik ng Diyos. Yung mga bagay na meron ka dati na wala, ni-restore ng Lord, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, it's a blessing to have a changed life. Kaya pag sinabi changed life, synonym siya ng transformed life. Synonym yan ng born again. Binago ka, Diyos lang makagawa nun. Hindi yan kayang gawin ng relihiyon. Hindi yan kayang gawin ng denominasyon. Ang iba pinaglalaban denominasyon, relihiyon, isang pinaglalaban ng church. Pero ang pinaglalaban natin dito, kailangan mo si Kristo sa buhay mo para mabago ang buhay mo, mga kapatid. Hindi nakapagpabago ang relihiyon. Hindi nakapagpabago ang denominasyon. Hindi nakapagpabago ang church. Even the pastor, hindi siya makapagpabago ng buhay. Lahat tayo instrument lang, mga leaders, dalhin ang tao kay Kristo Jesus. Dahil siya lang ang makapagpabago ng buhay. Ang sino man kay Kristo, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ay isang bagong nilalang. Ang lahat ay ng luma ay wala na. So ibig sabihin, ang totoong buhay, binago ka. Binago ka ng Diyos. So you enjoy life here on earth, kung dito pa lang sa mundo, binago ka na. Nabago ang pag-iisip mo, nababago ang damdamin mo, nababago ang paggamit mo ng pananalapi, nababago ang paggamit mo ng oras. So ang pagbabago sa atin is not selective. It is holistic. Ibig sabihin, ang totoong binago, lahat sa buhay niya transformed. It's because of His surrendered life kay Jesus Christ. And that is a meaningful life. Yun ang buhay na may kahulugan, mga kapatid. Kaya remember this. Always put this in your mind. Napaka-powerful ng John 3:36. Diba? Balikan natin. Para ma-remind po tayo muli, mga kapatid, bakit sinabi kong napaka-powerful ng John chapter 3, verse 36? Napakalinaw. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life. So may life ka, pero wala kang buhay. But the wrath of God abides on him. Ibig sabihin, kaya pala mahalaga na may Kristo tayo dahil ang puot ng Diyos nananatili sa isang tao. Ibig sabihin, we need Jesus Christ. Lahat ng tao kailangan si Kristo Jesus. Kasi pag walang Kristo ang isang tao, the wrath of God abides on him. So hindi lang ang Diyos natin love of God, pero may wrath din siya, may galit din ang Diyos natin. Ibig sabihin, pag sinabing wrath of God, andun yung punishment ng Diyos. That is why we need Jesus Christ in our life. Para i-save niya tayo sa wrath of God. Kaya ang totoong buhay, may Jesus ka. May pagbabago buhay mo. Kaya tandaan natin, maraming nabubuhay ngayon, patay. They live as a dead people. At hindi yan ang buhay. Ang totoong buhay, may nabago sa buhay mo. Hindi ka binago ng asawa mo. Hindi ka binago ng trabaho mo. Hindi ka binago ng pera. Hindi ka binago ng mundong ito. Ang nagbago sa buhay mo, si Jesus Christ. Dati palamura ka, nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka, nagda-drugs ka, nagkakaroon ka ng mga tinatawag na immorality. Everything. And that is not life. Hindi yan ang buhay. Mga kapatid, nandadaya ka. At maaring ikaw ngayon ay hindi makaahon sa struggle na meron tayo. Pero Jesus Christ is the one who saves us. Hindi lamang niligtas tayo para makarating tayo ng langit, kundi niligtas tayo sa isang buhay na hindi nararapat. Kasi buhay natin lahat sira. Buhay natin wasak. Ang buhay natin bulok. Ang buhay natin hopeless. But only Christ restored us. That is why that is the meaning of restoration. Mga kapatid. Anong sabi? Ipapakita ko sa inyo, ang walang Kristo patay. That is in Ephesians chapter 2, verses 1 and 2.
Sabi diyan sa Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Tingnan po natin. Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Ito yung status natin before. At itong status ng mga tao na walang Jesus Christ. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Kita niyo mga kapatid? Ano tayo dati? You were dead in your trespasses and sins. Ibig sabihin, kumakain ka araw-araw, nagtatrabaho ka araw-araw, pero patay ka because of your sin. Ibig sabihin, maraming living dead sa atin ngayon. Anong living dead? Tabo sa kanila ang Word of God. Para sa kanila, OA ang salita ng Diyos. Patay kasi. Tayo dati patay na bulag pa. That is the description of those people na walang Kristo Jesus ang buhay. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang tama at mali. Hindi mo ma-identify ang righteousness sa wickedness. Sumakasama ka sa daloy ng mundo. Hindi mo ma-differentiate ang sin. Why? Because you are dead. Pero ngayon na ikaw ay binuhay, sabi nga sa verse 5 ng Ephesians 2:5, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So sino bumuhay sa atin? Bakit ngayon? Uhaw ka makinig sa salita ng Diyos? Buhay ka eh. Bakit sabi ka mag-pray? Buhay ka eh. Ang mga patay hindi nagpe-pray, hindi nakikinig ng Word of God. Patay eh. Patay sa Espiritu. Bakit excited ka pag may mga cell group? Excited ka kapag may mga mentoring? Because you are alive. But the dead one, buhay na buhay yan sa mga pagkain, buhay na buhay yan pag narinig nila ang mga pananalapi, but they are dead pagdating sa spiritual na buhay. At yun ang miserableng buhay. Kaya mapalad kayo na dito sa online simbahay. Bakit nagigising kayo ng ganitong umaga at nakikinig? Because you are alive. Your spiritual aspect in life are alive now. And that is a blessing. May nakikita ka na hindi nakikita nila kasi bulag eh. Nakita niyo mga kapatid? Nag-i-enjoy ka pagdating kay Lord. Yung another testimony na isang kapatid, sabi niya nang narinig ko ang CGS Philippines, dati akong mananampalataya. Dati nang mananampalataya yun ha. Pero hindi siya nagdi-devotion, hindi siya nagpipray, hindi siya nag-undergo ng discipleship. Dito daw may training na at tinitrain ka para maging leader. Isa na sana siya sa magli-left the group kasi ili-level up na siya pero hindi siya sumuko. At ngayon, leader na siya. So yun ang mga taong kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos. Hindi lang sila sumisipsip. Hindi lang sila kumukuha ng blessing. Nagpapagamit sila sa Panginoon. Kasi dito sa CGS Philippines, ang nandito handang gamitin ng Diyos. Hindi lang receive ng blessing, but willing to serve God. Willing to be fruitful in the kingdom of God. At yun ang mga taong binago ang buhay. Kaya ang binago ang buhay, selfless ka. You are willing to serve God, to worship God. We are willing to reach out other people. Nag-undergo ka ng training para lalo kang ma-enhance sa pagpangunguna sa mga tao. At yan ang mga taong na-change ang life kahit na may asawa yan, kahit na may anak, may trabaho na sila, full-time workers sila, full-time sila sa kanilang work sa labas. Pero nag-spend sila ng time para sa gawain ng Lord. Para marami din na mabago ang buhay. And that is the blessing came from our God. Kaya iba galaw na mga binago ang buhay. At ang mga binago ang buhay, si Kristo lang makapagbigay niyan, mga kapatid. Kaya, dapat po tayong magalak at dapat kang magalak kapag binago ka holistic. Hindi siya selective. Di ba? Hindi yung pipiliin mo lang simbahay pero ayaw mo ng cell group. Piliin mo lang cell group, ayaw mo magpa-disciple. Hindi ganon.
Pag sinabing totoo kang binago, everything you embrace. That is holistic transformation in your life, mga kapatid. Kaya dito makikita natin, napaka-importante ito ng ating napag-usapan. Grabe ang blessing kapag may Jesus Christ ka. Hindi po ito mga material na bagay, kundi yung nabago ang perspective mo, nabago lifestyle mo, nabago ang paghawak mo ng oras, may disiplina ka na. Nabago yung mindset mo, dati negatibo ka. Ngayon, puno ka na ng pananampalataya. Nabago yung damdamin mo, dati emotional ka, madrama ka, ma-issue ka. Ngayon ang emotion mo, ano na? Centered on Christ. You are Christ-centered now. You are able now to control your emotion. Nag-mature ka eh. Ganon si Kristo. And that is a blessing. Everything was changed. Hindi ka na-renovate, na-transform ka, kapatid. Second, you have a complete life. No one runs your life. Walang pwedeng magpatakbo ng buhay natin. It is our God. Sabi nga ng isang awitin, Christ is enough for you. Ibig sabihin, no one can fill in your heart emptiness, but Jesus alone can make it. Ibig sabihin, ang makaka-fill in lamang sa ating mga puso na tayo magkaroon ng tinatawag na satisfaction is not our wife or husband, girlfriend or boyfriend, or any career or status quo. Hindi kayamanan, hindi kasikatan ang pwedeng makapag-complete ng buhay po natin. Only the Lord Jesus Christ. Jesus is enough for us. Ibig sabihin, the word enough, the synonyms of this, Jesus alone can complete our life, mga kapatid. It's not your salary, not your family, not your education, not material things. Ang makapagpuno lang sa buhay natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi nga ng isang teacher, pastor, leader natin sa mentoring, pag hindi sapat si Kristo sa buhay mo, walang makakasapat sa buhay mo. Ang ibig sabihin nun, walang pwedeng makapagpuno sa buhay mo kundi si Kristo. Pag si Kristo is not enough sa buhay mo, everything in this world hindi makapagbigay ng kasapatan sa buhay mo. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya magtataka ka, bakit may nagda-drugs? Bakit may mga nagbibisyo? Bakit may nagsusugal? Bakit may mga nagnanakaw? Bakit may mga nagkokorap? Kasi naghahanap sila ng kasapatan na mapil-in ang kanilang kulang. Kulang ka sa finances, ang iba nandadaya, nanluloko, nagnanakaw. Nang nagkaroon na sila sapat na, hindi pa rin sila masaya. Ang iba pumasok sa pag-aasawa kasi palaging napapagalitan sa bahay nila. Akala niya pag-aasawa ay yun na yung kalayaan niya. Nung pumasok sa pag-aasawa, gusto na iwalayan ng asawa. Ibig sabihin, no one can fill in our life. No one can give enough in our life. Walang makapagbigay ng kasapatan sa life natin. It's only the Lord Jesus Christ can complete our life. That is in Colossians chapter 2 verse 10. Ano sabi sa Colossians chapter 2? Tingnan natin sa Colossians chapter 2 verse 10. Ang sabi po dito, and in Him you have been made complete, and He is the head over all rule and authority. Ang in Him dito si Jesus Christ at siya lang ang makapag-complete ng buhay po natin. Sabi nga ng isang pastor, may portion sa heart natin na may kulang. At ang kailangan sa heart na yan na may kulang sa loob, manahan si Kristo sa puso natin. So ibig sabihin, hindi yan makikita sa anything, material things. Hindi yan makikita sa relationship. Naranasan na yan ng maraming relasyon na pinasok. Nagkakaroon ng tinatawag moral issues.
May struggle ang ating laman. Pero may kulang pa rin. Hindi siya makapag-satisfy. Only Jesus can satisfy your life and my life, mga kapatid. At masasabi mo, sapat ang buhay ko ngayon. Bakit? Hindi dahil may asawa ka. Hindi dahil maganda trabaho mo. Hindi dahil kumikita ka ng malaki. Sapat ang buhay mo ngayon dahil may Jesus na nananahan sa iyo. Si Jesus ang makapagpalaya. Si Jesus ang makapagpagaling ng karamdaman. Si Jesus ang pwedeng iligtas tayo sa sumpa. Si Jesus ang mag-aayos ng ating buhay. At kapag inayos niya po tayo, masasabi mo, si Jesus lang ang aking pag-asa, ang aking kaligtasan. Si Jesus lamang ang tumugon ng kakulangan ko sa buhay. At ang kakulangan natin, mga kapatid, si Jesus lang ang makakatugon nito. Hindi ng anumang bagay sa mundong ito, material things, naranasan nyo na yan. Akala nyo makakasapat sa buhay nyo, marami kayong rubber shoes, marami kayong bag, marami kayong pera, marami kayong karelasyon. Pero nakita nyo, everything is may lackness, may kulang pa din. Akala ninyo pag sumikat ka, ang iba nagsisikap maging sikat, maging kilala. Ang iba nag-aartista, pero kulang pa din. Maraming celebrity frustrated, depressed. Marami nakamit na niya ang lahat, pero wala pa rin, hindi pa rin sapat. Napaka-clear ng Biblia, maangkin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, ngunit mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya balik tayo kay Jesus Christ. Lahat tayo dapat bumalik. Kasi even inside of the church, naging lip service na lang si Jesus, pero wala na palang Kristo ang puso. At yan na-examine natin. Kahit nasa loob ka ng church, pupwede na si Kristo ay hanggang bibig na lang. Pero hindi na siya ang may control sa buhay mo. Hindi na siya may control sa damdamin mo. Si Kristo nasa bibig mo na lang nakatira. And you need Christ in your life. In order to overcome everything. In order to experience completeness in life, mga kapatid. Nasabi mo si Jesus sa bibig mo, pero ang laman ng puso mo, isang tao. Sinasabi mo may Jesus ang bibig mo, nagsasalita ka about Jesus, pero may galit ka sa puso. May sama ka ng loob. So hindi siya nakatira sa puso natin. Kasi kung si Christ nakatira sa puso natin, handa tayong magpatawad. Handa tayong magparaya. Handa tayo, mga kapatid, na magiging Christ-centered, hindi self-centered. Handa tayong palampasin, patawarin ang sino mang taong nagkasala sa atin because He is the one who complete our life. Hindi ka naman ni-obra ng mga tao. Hindi ka nagpi-please ng tao. Because in Him, your life is complete. And we really praise God for that, mga kapatid. Because through the Lord Jesus Christ, na kompleto po ang buhay po natin. Kaya ang sarap na makita, binago ka na, satisfy ka pa. Ang taong complete kay Christ, walang inggit yan, walang pagsiselos yan, walang pagkukompare ng buhay niya sa iba. Walang walang kulang buhay niya. Wala siyang problema sa kanyang identity, walang identity crisis yan. Na hindi niya alam kung lalaki ba siya o babae. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta dyan, final na yung creation ni Lord sa iyo. Kung ano ka ngayon, nang namulat ka, yun talagang paglikha ni Lord sa iyo. So wala kang pagkalito. Wala kang pati yung damdamin mo, hindi siya nakabatay sa iyong prinsipyo. Ang damdamin mo kontrolado ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang damdamin mo nagpapailalim sa sinasabi ng Biblia. Hindi nagpapailalim sa gusto mo lang. Kasi may mga tao nagsasabi, hindi nyo lang ako maintindihan eh. Kung alam nyo lang kung ano yung nasa damdamin ko. Tandaan natin, mga kapatid, still the Word of God ang dapat nating intindihin. Dahil ang damdamin natin, mandaraya po yan.
Mandaraya yan, mga kapatid. Kaya lahat tayo dapat saturated with the Word of God. Kung nakita mo, damdamin mo, mali, nabasa mo sa Bible, dapat luminya tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Upang hindi tayo makapahamak o makasira sa ating kapwa. Kaya tandaan natin, in Christ your life is complete. Ibig sabihin, wala kang inggit sa sinuman, wala kang comparison ng buhay, hindi ka nakatingin sa buhay ng ibang tao. Because you are already complete. Ikaw mismo, you forget about yourself. You are not selfish. And you are here to serve other people. Alam nyo, ang taong nakatingin sa sarili, mahirap mag-serve. Kasi siya nga kulang pa eh. Siya nga kulang pa. Ang kanyang mga reasoning, paano naman ako? Kailangan ko din yan. Siya palagi bumabalik sa kanya. Pero yung taong complete, sige, kailangan natin tulungan yan. Ipag-pray natin yan. Doon na siya nakatingin. Hindi para siraan ang iba, kundi para i-bless ang iba, tulungan ang iba, pagpalain ang iba. Kasi kompleto na siya. At nakapag-complete sa buhay niya is not what he or she possess. Ang nakapag-complete sa buhay niya, not material things. Nakapag-complete sa buhay niya si Jesus Christ. And very clear yan sa Colossians chapter 2, verse 10. So nakita natin, that's a blessing. You have a complete life if you have Jesus Christ. Kaya pagpapala sa buhay natin na si Kristo may relasyon tayo sa Kanya. Hindi pagpapala kahit marami kang relationship with other people but you have no Christ. Wala kang Kristo. That is not a blessing. Ang totoong blessing, you have a healthy relationship with the Savior, with the healer of our life. And that is the rescuer of our life, Jesus Christ. The third, tandaan natin to mga kapatid. Having Jesus Christ is a blessing. Why? You have a victorious life. Outside of Christ, there is no victory. You cannot overcome the world without the Lord Jesus Christ. You will be slave of selfishness. Lahat ng gagawin mo is for your own self-gain. Tandaan natin yon, mga kapatid. Alam nyo, dito ko nakita ngayon. Hinahanap ko yung maraming term na ginagamit minsan na iba. Yung salitang narcissism. Yung sabihin nilang narcissistic person. Alam nyo, dito ko nakita, pag tingnan ninyo, ang meaning ng narcissistic person o mga narcissism, ito yung mga tao nakapokus palagi sa sarili. Ito yung mga tao na gagamitin ng iba for their own self-gain. Ang tawag noon, narcissistic. Ito yung mga tao na palalabasin nila na masama ang taong ito, tapos siya mabuting tao. Ibig sabihin, maraming manggagamit ngayon. Narcissism yan. For their own self-elevation, for their own self-gain. At nakita ko, taliwas yun sa Bible. If you are self-centered, narcissistic yon. Ginagamit mo ang mga tao para makilala ka. Ginagamit mo ang mga tao na siraan sila para maiangat ka. Narcissistic attitude yun. Ibig sabihin, para may pakinabang ka, gagamitin mo ang ibang tao. So, ibig sabihin, that is violation sa Word of God. At palagi kang defeated, palagi kang talunan, kasi walang nananalo sa mga taong self-centered. Walang nananalo sa mga taong puno ng pride. Ito yung mga tao na hindi mo makorek. Narcissistic attitude yan. Wala silang mali, walang dapat ayusin sa buhay nila. Ikaw ang dapat mag-ayos sa buhay mo. Ibig sabihin, ang mga narcissistic people, hindi mo yan makorek, hindi mo yan ma-rebuke, hindi mo yan pwedeng ayusin ang buhay nila kasi walang aayusin sa buhay nila. Kayo dapat mag-ayos ng buhay nyo. Yan ang danger sa time natin. Maraming ganyan. At sila'y hindi nagpapadisciple. Ang tingin nila sa discipleship, controlling.
That is narcissism attitude, mga kapatid. Pero pag tingnan mo ang Bible, contrast. Ang sabi ni Jesus Christ, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ para banggain ang narcissistic. Pag kay Kristo ka, you need to deny yourself. Forget about yourself. Ang narcissism, me first. Ako muna bago sila. Ako muna ang dapat makakaroon ng gain nito. At marami ginagamit ang ibang tao para sa kanilang self-gain. Pero si Christ, deny yourself, then follow me. And take up your cross. Ang blessing, mga kapatid, ganito. Nakalaya ka sa ganyang klase ng attitude. Yung nakikinig ka, nagpapasakop ka, ang gumagawa lang yan, mga humble people. Senior ko nga dito sa mga musician at media kanina, sabi ko sa kanila, ang weapon ni Jesus Christ, humility, humbleness. Kaya niya hinugasan ang paa ng mga disciple. Tinuturuan tayo ni Christ below the ground yan. Ibig sabihin, humble yourself before God. So tandaan natin, kaya si Christ na exalt, hanggang kamatayan, nagpakababa siya. Namatay siya para sa ibang tao, sa atin. Hindi para sa sarili niya. So ibig sabihin, ang victory mararanasan if you start to humble yourself before God. Hindi nagmayabang si Christ na kahit Diyos siya, pwede niyang parusahan ng mga tao. Maintain niya ang pagiging isang tao just to save and rescue us. Tao na walang kasalanan. At walang iba kundi si Christ. He is God at the same time, He is man. Nang siya'y nagkatawang tao, that is humility. Naging victorious si Jesus Christ because of humility. Kaya listen to this. If you are a humble person, victory is yours. But if you are prideful, mayabang ka, hindi ka nakikinig, kumbaga maingay ang ating mga bibig, pero sarado ang ating mga tenga, hindi ka nagpapakorek, that is narcissistic attitude. At yan ang nagpapabagsak sa atin. Sabi nga, ang nagtataas ng sarili, ibabagsak. Ang nagpapakababa, yun ang itataas. Kaya dito sa 1 Corinthians 15:57, ito po yung last verse na nais kong iwan sa atin. Sa third point natin, mga kapatid. 1 Corinthians 15, verse 57. Ano sabi po dito? But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya tandaan nyo to, walang tagumpay labas kay Jesus Christ. Only Christ ang makapagbigay ng victory sa atin, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya tandaan ninyo, mga kapatid, ang victory is this: nakalaya ka sa kasalanan, nakalaya ka sa mga sumpa, nakalaya ka sa mga maling kaisipan, nakalaya ka sa mga bisyo sa buhay na to, nakalaya ka sa maling damdamin, and that is victory through the Lord Jesus Christ. Nakalaya ka sa maling ugali, binago ka ng Panginoon. Nakalaya ka sa kapahamakan. Kung mayabang ka noon, mapagpakumbaba ka na ngayon. That is victory. Kaya maraming na-aksidente, bata pa na-aksidente dahil sa kayabangan. Pinalaya ka ng Lord doon, nilayo ka niya sa kapahamakan. Nakuha niyo, mga kapatid? Maraming mayayabang na mamatay. As if they are God with themselves. Pero marami na prolong ang buhay because they humble themselves before God. At karamihan dyan, mga kabataan, nakikinig, nagpapakababa, sumusunod sa magulang, sa leader, sa pastor. Kaya maraming kabataan na nagpa-disciple, naging magandang kinabukasan. Nilalayo ka sa kapahamakan, and that is God's blessing to all of us. Kaya you have a victorious life if you have Christ in your life. Tandaan natin yon, mga kapatid. Kaya it's a blessing to all of us na tayo ay merong tinatawag na change life,
a complete life, and a victorious life. Kaya your identity is restored by having Christ in your life. Because nothing in this world can fill in our insufficiency but Him alone. We really praise God because we know our identity. Our identity is we are identified with Christ, that we are restored, redeemed, renewed. And that is the work of Jesus Christ at the cross. Because of His blood, death and resurrection, you are now a new person. And we really praise God for that. Kaya tandaan nyo to, lahat ng mga wala pang Kristo ngayon na nakikinig, surrender your life to the Lord Jesus Christ. At lahat na may Kristo ngayon na narinig nyo ang mensaheng ito, treasure Jesus in your life. Treasure Jesus who lives in your heart. Lalo mo pa, kapatid, ibahagi, ipakilala si Kristo sa maraming tao. Nang laki ng pagbabago ng buhay mo, napakalaking pagpapala yan sa pamilya mo. Kapatid, hindi yan tutumbasan ng anumang salapi, ng anumang material things. Kaya nga sa umagang ito, we celebrate what the Lord Jesus Christ has done in us. Anong ginawa ba ni Kristo sa buhay natin? Namatay siya at binigay ang buhay niya sa atin. Umagos ang dugo niya para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sa umagang ito sa ating mga tanan, we celebrate our daily communion every first Sunday of the month. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili. Before I close in prayer, simulan po nating hawakan ang ating mga tinapay at ganun din ang alak na meron po tayo sa ating mga tahanan. Mga kapatid, sige po. Alam nyo ba na kaya ang mensahe ko about Jesus Christ because of our communion? Nire-remind tayo, binabalik tayo kay Kristo Jesus. Because He is our Savior, He is our healer, He is our rescuer. Siya lamang ang tugon sa lahat ng kulang sa atin. Siya nagbibigay ng kasapatan sa atin. Kaya hawakan natin ang ating mga tinapay at pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang ginawa. Symbolizes God's salvation to us. At the same time, ang tinapay ay tanda ito ng paghandog niya ng buhay niya para sa atin. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Damhin natin ang awiting ito before I close in prayer. Tatawagan natin ang ating mga musician, ang CJS Philippines worship team. Speak your holy name today, Lord. Thank you, Jesus.
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Yes, Lord. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Once again. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Oh, sing it out. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is power. Oh, your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Oh, you break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within the presence. I speak Jesus. Thank you,
Let us pray. Maraming salamat, O Diyos. Minsan pinaalala mo sa amin ang totoong nakalasap ng buhay ay merong Kristo Jesus sa puso. May pagsuko kay Jesus Christ. And we experience this kind of life. A life with Christ is a blessing. I pray, Lord, maraming mga tao ngayon kilala si Kristo sa bibig, ngunit hindi pa suko ang buhay. I pray, minister to them. And thank you so much sa mga tao, Panginoon, na sinuko ang buhay kay Kristo Jesus. I pray na all of us ay magiging masigasig sa pag-reach out ng marami pa na mga tao na kailangan si Kristo sa buhay nila upang makalaya kami sa pag-aalipin ng kadiliman. Bless all your people today, O God. Salamat sa iyong mga salita. I pray blessing sa lahat ng mga kasama namin ngayon dito sa online platform. In the name of the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. He opened my door and found me resting